Ang matindi at nakagugulantang na gulat ay nagdulot kina Lin Zichen at Shen Qingan na sumigaw sa sindik. Lubos na napahiya sina Lin Zichen at Shen Qingan matapos biglang pumasok kay Yuyan, kung saan halos hindi makabuo si Lin Zichen ng maayos na pangungusap habang sinusubukang i-proseso ang nakikitang eksena. Habang namumula ng husto sa hiya, desperadong sinubukan ni Yuyan na takpan ang kanyang sarili habang galit na nagtatanong kung bakit ba naman naisipan nilang pumunta rito sa ganoong kalalim na gabi. Gayunpaman, alam ni Lin Zichen kung ano ang mas mahalaga. Sa pagsigaw na wala ng oras para magpaliwanag, mabilis siyang lumingon at lumagpas sa kanya upang hanapin ang laptop na naglalaman ng recording ng Undersea Ruins ni Principal Mo para maipakita nila ito sa Pavilion Master. Nang makuha na ang sadya, ang napahiyang magkasintahan ay nagmamadaling tumakbo palabas, habang nagmamadaling sumigaw ng palm at iniwan ang isang lubos na naguguluhang si Yuyan na nakatayo roon at nagtataka kung ano ang katatapos lang mangyari. Kalaunan sa kanyang apartment, ipinakita ni Lin Zichen ang footage kay Qi Qingmo, na agad na nakilala na ang nakasubsob na templo sa screen ay kaparehong-kapareho ng Undersea Ruins na binisita niya noong panahon niya. Dahil naging interesado, nagtanong si Qi Qingmo kung nasaan ang lokasyon ng mga guhong ito. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na natagpuan ang mga ito sa mga undersea ruins sa Double Sun Bay, ngunit ang pasukan ay naglaho na mula noon, at idinagdag na bagamat kinunan ni Director Liu ang footage ilang taon na ang nakalilipas, ang templo ay ganap nang nawala nang subukan niyang bumalik. Sa pagkaunawa na mayroon silang isa pang posibleng ebidensya, sinabihan ni Lin Zichen si Shen Qingan na kunin ang pearl seashell bracelet na matagumpay na nailigtas ni Director Liu mula sa mga guho upang masuri ito ng Pavilion Master. Sa sandaling mahipo ang bracelet sa kamay ni Qi Qingmo, natigilan siya ng maramdaman ng isang dambuhala at napakalakas na konsentrasyon ng Heaven and Earth Spiritual Qi na nakakulong sa loob nito. Sa pagkaunawa na ito ang maaaring maging susi niya upang maibalik ang kanyang natuyong energy reserves, tinanong niya si Lin Zichen kung maaari ba niya itong itabi. Dahil nakakaramdam ng isang gintong pagkakataon upang makuha ang isang napakalakas at high-level na backer, masayang sumang-ayon si Lin Zichen na iregalo ito sa kanya, habang swabe itong idinaan sa pagsasabi na ang isang kayamanang tulad nito ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa kanyang napakahusay na mga kamay. Ang maalamat na Pavilion Master ay tunay na naantig sa kanilang kabutihang loob at tinawag silang mabubuting bata, at nangakong kapag nagtungo na siya sa Origin Land upang maghanap ng paraan, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mangolekta ng mga rare evolutionary resources upang matulungan silang lumakas. Magalang na nagpasalamat sina Lin Zichen at Shen Qingan kay Qi Qingmo, ngunit mabilis nitong sinabi na siya dapat ang nagpapasalamat sa kanila. Hindi lamang nila iniligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng mahahalagang blood transfusion, kundi niregaluhan pa siya ng isang napakalakas na spiritual bracelet ng labis na kinakailangan niya ito. Dahil nakaramdam ng bagong lakas, nagpa siya ang sinaunang Pavilion Master na laktawan na ang pagpapahinga at inanunsyo na didiretso na siya agad sa Double Sun Bay upang personal na mahanap ang maalamat na undersea ruins. Sa isang kurap ng mata, naglaho siya sa manipis na hangin. Tinanong ni Shen Qingan si Lin Zichen kung sa tingin ba nito ay talagang makikita ng bago nilang boss ang naglahong mga guho, kung saan sumagot si Lin Zichen na kailangan na lamang nilang maghintay sa kanyang pagbabalik upang malaman. Pagkaraan ng ilang oras, ang grupo ay bumalik sa malalim na meditasyon, habang nakapokus ng husto sa pagbubukas ng kanilang mga bodily acupoint upang higit pang mapalakas ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang kanilang focus ay naputol nang pumasok si Ma Weiwei sa silid habang dala ang isang misteryosong kahon na carton, at ipinaalam kay Director Liu na may dumating na delivery para sa kanya. Naguluhan si Liu Quanwo habang kinukuha ang kahon, at pabirong nag-isip ng malakas kung ang dating kasintahan ba niya ang nagpadala sa kanya ng isang sorpresang regalo. Bigla, nag-activate ang danger perception passive skill ni Lin Zichen, na nagbabala sa kanya na may isang dambuhalang banta ang nag-aabang sa mismong harap ng pavilion. Sumigaw si Lin Zichen sa director na bitawan ang kahon, ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, ang mga nakatatakot at may mga tinak na kulay dugong mga baging ay marahas na sumabog palabas ng pakete. Habang ang silid ay agad na napuno ng isang nakamamatay na pulang lason na hamog, napagtanto ni Lin Zichen na sila ay nabaon sa isang patibong. Sa kabutihang palad, salamat sa kanyang tila pandaraya na mga kakayahan, kinumpirma ng kanyang system na aktibo siyang nailalantad sa high-level mutant plant toxins,
na patuloy na nagpapataas ng kanyang poison resistance dito mismo sa mismong oras na ito.